Mga kaibigan, mga mananaliksik ng katotohanan, naramdaman mo na ba ang bigat ng kasaysayan, ang echo ng millennia na nagbubulong ng mga kwento ng paglikha at pagtubos? Ngayon, nagsisimula kami sa isang paglalakbay, isang nakamamanghang pangkalahatang ideya ng mahusay na kwento na pinagtagpi sa buo ng Biblia, isang kwento ng hindi matitinag na pag-ibig ng Diyos, mga flicker ang nayugto ng sangkatauhan at ang tunay na pangako ng kaligtasan. Ito ay hindi lamang isang makasaysayang account, ito ay isang buhay na buhay at paghinga ng patuto ng kapangyarihan ng pananampalataya at napapanatiling pag-asa na matatagpuan sa puso ng Diyos. Tatawid namin ang malawak na tanawin ng mga banal na kasulatan, mula sa madaling araw ng nakamamanghang pananaw ng bagong Jerusalem. Maghanda, para sa biyahe ay mahaba, ngunit ang patutunguhan ay nagkakahalaga ng bawat hakbang. Nagsisimula kami, habang nagsisimula ang Biblia, sa mismong Genesis ng lahat ng mga bagay. Sa aklat ng Genesis, Kabanata 1, nahanap natin ang marilag na pagpapahayag, sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, isipin ang lawak ng walang mga limitasyon, nakamamanghang kagandahan, ang perpektong pagkakaisa ng isang buo na mundo sa pamamagitan ng kasalanan. Ang Diyos, sa kanyang karunungan at ang kanyang walang katapusang pag-ibig, hinuhubog ang lupa, dagat, ang langit, kung gayon ang korona ng kanyang nilikha, sangkatauhan, na ginawa sa kanyang sariling imahe, sina Adan at Eva. Ito ay hindi lamang isang biological act, ito ay isang banal na kilos ng pag-ibig, isang paglilihi ng hindi mababago na halaga at potensyal. Nilikha kami para sa komunyon, para sa pakikipag-ugnay sa aming lumikha, para sa isang buhay na kagalakan at walang katapusang layunin. Ngunit sayang, ang idyllic paraiso ay hindi tatagal. Ang ahas, simbolo ng panlilinlang at tukso, ay bumulong sa mga kasinungalingan, pinilipit ang salita ng Diyos at ibahagi ang mga buto ng pag-aalinlangan sa gitna nina Adan at Eva. Ang kanilang pagsuway, ang kanilang pagpipilian upang haminin ang banal na utos, sinira ang pagkakaisa ng paglikha. Ang mga kahihinatnan ay naging agarang at malalim, ang kasalanan ay pumasok sa mundo, na humahantong sa kamatayan, pagdurusa at paghihiwalay ng Diyos. Ang batas na ito, na naitala sa Genesis Kapitulo 3, ay hindi lamang isang makasaysayang kaganapan, ito ay isang malalim na pagmuni-muni sa likas na katangian ng malayang kalooban at ang nagwawasak na mga kahihinatnan ng pagpili na tumalikod sa banal. Binuksan niya ang daan patungo sa kabuuan ng kwentong Biblia, isang kwento ng pagtubos, isang kwento ng hindi maipakitang hangarin ng Diyos ng kanyang nawalang nilikha. Ang mga kahihinatnan ng taglagas ay naging isang malaking saklaw. Ang mundo, na dating isang birhen, ay nasira ngayon ng kasalanan at karahasan. Ang mga henerasyon ay lumipas at ang kasamaan ng sangkatauhan ay nabuo, na lumala sa isang punto kung saan ang Diyos, sa kanyang makatarungang paghuhusga, ay nagpasya na linisin ang mundo. Dinadala tayo nito sa kwento ni Noe, isang taong may pananampalataya na nakatagpo ng biyaya sa mga mata ng isang maaway na Diyos. Inilalarawan ng Genesis 6 ang hindi kilalang katiwalian ng puso ng tao, isang mundo na nalulunod sa sarili nitong kasamaan. Ang Diyos, na nagdurusa ng estado ng sangkatauhan, ay pinili na magpadala ng isang nagwawasak na baha, na pinupunasan ang kasamaan na naging nakaangkla. Gayunpaman, kahit na sa gawaing ito ng paghuhusga, nakikita natin ang pangmatagalang awa ng Diyos. Si Noe, na sumunod sa utos ng Diyos, ay nagtayo ng isang arka, isang barko ng pag-asa sa gitna ng nalalapit na pagkawasak, na pinapanatili ang nalalabi ng sangkatauhan at ang pangako ng isang bagong pagsisimula. Ang bahaghari, simbolo ng tipan ng Diyos kasama si Noe, ay tinitiyak sa atin ang kanyang walang tigil na pangako na hindi na muling sirain ang mundo sa pamamagitan ng isang baha. Ang alyansa na ito, na matatagpuan sa Genesis Kapitulo 9, ay isang malakas na patuto sa napapanatiling biyaya ng Diyos at ang kanyang pagnanais na makipagkasundo sa sangkatauhan. Ito ay isang bulong na pangako sa mga edad, isang pangako ng pag-asa sa harap ng pagdurog na kawalan ng pag-asa. Ang kwento ni Noe ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan, ito ay ang pangako ng Diyos sa kanyang pangako, isang pangako na sumasalamin sa mga edad. Mula sa baha, pumupunta tayo sa pivotal na kasaysayan ni Abraham, isang tao na pinili ng Diyos na maging ama ng isang mahusay na bansa. Ang Diyos ay gumawa ng isang alyansa kay Abraham, na ipinangako sa kanya na mga inapo tulad ng mga bituin sa langit, isang lupa na dumadaloy na may gatas at pulot,
at isang pagpapala na umaabot sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang linya. Ang Genesis 12 ay minarkahan ng malalim na sandali na ito isang sandali na pinipili ng Diyos ang isang ordinaryong tao at binago siya sa isang patriarch ng isang nahalal na tao. Ang alyansa na ito, isang libreng pangako, ay naglalagay ng mga pundasyon para sa bansa ng Israel at ang paglawak ng plano ng manunubos ng Diyos. Ito ay isang kwento ng pananampalataya, pagsunod at hindi matitinag na pangako ng isang mapagmahal na Diyos. Ang paglalakbay ni Abraham, na puno ng mga pagsubok at tagumpay, ay nagsisilbing isang malakas na halimbawa ng pananampalataya sa harap ng kawalan ng katiyakan, isang patutunang napapanatiling kapangyarihan ng pangako ng Diyos. Ang kasaysayan nito ay nagbabawas ng higit na mas malaking pangako ng kaligtasan na ihahayag sa kapunuan ng oras. Ang alyansa kay Abraham ay naghahanda ng daan para sa dramatikong kasaysayan ng kanyang mga inapo, isang kwento na minarkahan kapwa sa pamamagitan ng isang hindi kapani-paniwalang katapatan at isang nakakasakit na paghihimagsik. Nakikita natin ito sa buhay ni Isaac at Jacob, ang mga anak ni Abraham, bawat isa ay nagmamana sa pangako at mga hamon na dumating doon. Si Jacob, na pinalitan ng pangalan ng Israel, ay nakipaglaban sa Diyos mismo, isang malakas na imahe ng pakikibaka sa pagitan ng kalooban ng tao at ng banal na disenyo. Ang pakikipaglaban sa sulat na ito, na inilarawan sa isang buhay na paraan sa Genesis Kapitulo 32, ay hindi lamang isang pisikal na engkwentro, ito ay isang espiritual na pakikibaka, isang representasyon ng pag-unlad na salungatan sa pagitan ng ating mga hangarin at plano ng Diyos para sa ating buhay. Si Jacob ay lumitaw mula sa nagbago na pulong na ito, na nagdadala ng isang malambot ngunit din ng isang bagong pangalan, isang bagong pagkakakilanlan na hinuhulaan sa krus ng kanyang pagkikita sa banal. Ang kanyang buhay, isang tapestry na pinagtagpi kapwa may panlilinlang at pagsisisi, ay nagbabalangkas ng pagiging komplikado ng kalagayan ng tao at ang patuloy na biyaya ng Diyos. Mula sa 12 anak ni Jacob ay lumitaw ang 12 tribo ng Israel, isang bansa na pinili ng Diyos na maging isang parola ng kanyang ilaw sa mundo. Ang kanilang paglalakbay sa Egypt, sa una ay isang kanlungan ng taggutom, sa wakas ay humantong sa pagkaalipin, isang panahon ng napakalawak na pagdurusa at paghihirap. Gayunpaman, kahit na sa kalaliman ng kawalan ng pag-asa, ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang tipan. Itinaas niya si Moises, isang mapagpakumbabang pastol, upang pamunuan ang kanyang mga tao sa pagkaalipin. Ang Exodo, ang dramatikong pagtakas ng pagkaalipin ng Egypt, ay isang malakas na patuto sa kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang walang tigil na pangako sa kanyang bayan. Ang paghihiwalay ng pulang dagat, ang supply ng windfall sa disyerto at ang regalo ng batas ng bundok Sinai, lahat ito ay mahahalagang sandali. Bawat isa ay nagtatanghal ng makahimalang interbensyon ng Diyos at ang kanyang pagnanais na magtatag ng isang relasyon ng alyansa sa kanyang mga nahalal na tao. Ang batas, bagaman inilaan upang gabayan at protektahan, ay nagtatampok din sa likas na likas sa sangkatauhan upang perpektong sundin ang mga utos ng Diyos, na pinipilit ang pangangailangan para sa higit na pagtubos. Ang paglalakbay sa disyerto, kasama ang mga pagsubok at mga paghihirap nito, ay sumasalamin sa ating sariling mga espiritual na paglalakbay, na puno ng mga sandali ng pag-aalinlangan, pagsuway at patuloy na pangangailangan para sa biyaya ng Diyos. Ito ay isang malakas na paalala na kahit na ang napiling mga tao ng Diyos ay hindi immune sa mga pakikibaka at ang mga tukso ng buhay. Ang karanasan sa savagery ay nagsisilbing isang palaging paalala ng ating pag-asa sa alok at payo ng Diyos. Ito ay isang kapansin-pansin na imahe ng ating sariling pagkasira ng tao at ang ating patuloy na pangangailangan para sa awa at kapatawaran ng Diyos. Ang biyahe ay hindi lamang pisikal, ito ay isang espiritual na paglalakbay, na humuhubog sa pagkatao at pananampalataya ng isang bansa. Inilatag niya ang mga pundasyon para sa isang mas malalim na pag-unawa sa pagkatao ng Diyos at ang kanyang walang tigil na pangako sa kanyang mga pangako. At sa gayon, ang kanilang paglalakbay ay nagpapatuloy, isang patuto sa napapanatiling kapangyarihan ng pananampalataya sa gitna ng kahirapan. Ang pagsakop sa Canaan, ang ipinangakong lupain, ay malayo sa isang banayad na tagumpay. Ito ay isang mahaba at mahirap na pakikibaka, minarkahan kapwa ng mga tagumpay at pagkatalo, na sumasalamin sa daloy at ang daloy ng ating sariling mga espiritual na laban. Isipin ang mga kwento nina Joshua at Caleb,
na ang hindi matitinag na pananampalataya ay naiiba sa takot at pag-aalinlangan sa ibang mga tiktik. Ang kanilang pananampalataya, ang kanilang tiwala sa mga pangako ng Diyos, kahit na sa harap ng labis na mga rating, ay naging isang headlight ng pag-asa para sa mga susunod na henerasyon. Ang kanilang hindi matitinag na paniniwala sa banal na plano, sa kabila ng tila hindi masusukat na mga hamon, ay nagsisilbi ng isang malakas na halimbawa para sa atin ngayon. Nahaharap din tayo sa aming sariling giants, ang aming sariling personal na Canaan at kung minsan, kailangan natin ng lakas ng loob at kumpiyansa na malampasan ang mga ito. Alalahanin na ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, ngunit kumikilos sa kabila ng sarili nito, na pinasimunuan ng pananampalataya. Ang panahon ng mga hukom, ayon sa pananakop, ay isang panahon ng mataas na espiritual at mababa. Ang bawat hukom, na pinalaki ng Diyos upang maihatid ang kanyang bayan, ay sumasaklaw sa iba't ibang mga aspeto ng pananampalataya at pamumuno. Si Deborah, isang propetang at hukom, ay nanguna sa hukbo ng Israel na magtagumpay sa kanilang mga kaaway. Si Gideon, sa una ay nag-aalangan at nagdududa, ay nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng hindi inaasahang tagumpay. Si Samson, na pinagpala ng hindi kapani-paniwalang pisikal na lakas, sa wakas ay sumuko sa tukso, na nagpapaalala sa amin ng pagkasira ng mga pinakalikas na individual kapag lumayo sila sa landas ng Diyos. Ang mga kwentong ito, na puno ng kabayanihan at pagkabigo, ay nagtatampok ng elemento ng tao sa plano ng Diyos. Ipinakita nila na kahit na sa loob ng mga nahalal na tao ng Diyos, may patuloy na pakikibaka sa pagitan ng pagsunod at pagsuway, pananampalataya at pag-aalinlangan. Ito ay isang malakas na paalala na tayo rin ay hindi perpekto at di sakdal na mga nilalang, na patuloy na nangangailangan ng biyaya at kapatawaran ng Diyos. Ang pagnanais para sa isang hari, isang pinuno ng tao na pag-isahin at protektahan sila, sa wakas ay humantong sa pagtatatag ng monarkiya. Si Saul, sa una ay pinili ng Diyos, na vacillated at sumuway, na humahantong sa kanyang pagkahulog. Si David, isang pastol, ay tumayo upang maging isang hari, na kilala sa kanyang kabanalan, kanyang katapangan at ang kanyang walang tigil na debosyon sa Diyos. Gayunpaman, kahit si David, isang tao pagkatapos ng puso ng Diyos, ay gumawa ng malubhang pagkakamali, na binibigyang diin ang mga pagkadilim na likas sa sangkatauhan, maging sa mga napili na magdirekta. Ang kanyang buhay, isang nakakumbinsi na kwento ng pagtatagumpay at trahedya, ay nagbabalangkas ng pagiging komplikado ng pamumuno at ang palaging pangangailangan para sa pagpapakumbaba at pagsisisi. Ang mga awit, na iniugnay kay David, ay isang malalim na pagpapahayag ng kanyang pananampalataya, kanyang mga pag-aalinlangan, ang kanyang mga paghihirap at ang kanyang pag-asa na hindi matitinag sa awa at ang kapatawaran ng Diyos. Sinasalamin nila ang karanasan ng tao ang mga kagalakan, kalungkutan, pagtatagumpay at pagkabigo at nag-aalok ng isang walang katapusang patuto sa kapangyarihan ng panalangin at ang hindi matitinag na pag-ibig ng isang mahabagin na Diyos. Ang mga kwentong ito, pinagtagpi ng magkasama, ay bumubuo ng isang mayamang tapestry ng pananampalataya, na itinampok ang pagiging komplikado ng kalikasan ng tao at ang patuloy na biyaya ng Diyos. Nagsisilbi rin sila bilang isang roadmap, na gumagabay sa amin sa pamamagitan ng aming sariling mga personal na paglalakbay ng pananampalataya, na nagpapaalala sa amin na kahit sa gitna ng ating mga pakikibaka at ating mga pagkabigo, ang pag-ibig at awa ng Diyos ay nananatiling matatag. Ang paglipat mula sa monarkiya hanggang sa nahahati na kaharian ay nagmamarka ng isang makabuluhang punto sa pag-on sa kasaysayan ng Israel. Si Solomon, na kilala sa karunungan at kasaganaan nito, sa wakas ay pinangunahan ng bansa sa dibisyon sa pamamagitan ng sariling mga pagkabigo. Ang kanyang labis na pamumuhay at ang kanyang malakas na pagbubuwis ay nagtakda ng katapatan ng mga tribo, na nagtatapos sa kaharian na naghahati sa dalawa, Israel sa hilaga at Juda sa timog. Ang dibisyon na ito, isang kinahinatnan ng pagkakamali at ambisyon ng tao, ay humantong sa mga siglo ng salungatan at kawalang tatag. Ito ay nagsisilbing isang nakakainis na kwento sa mga panganib ng walang pigil na kapangyarihan at ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at hustisya sa pamumuno. Pag-isipan nito kahit na ang isang hari na pinagkalooban ng walang kapantay na karunungan ay hindi makatakas sa mga bitag ng kalikasan ng tao.
Marami itong sinasabi tungkol sa pagkasira na likas sa mga istruktura kahit na ang pinakamatatag kapag ito ay itinayo sa nanginginig na mga pundasyon ng pagmamataas at personal na interes. Ang mga propeta, na umuusbong sa panahong ito ng kaguluhan, ay may mahalagang papel sa hamon ng mga hari at mga tao na bumalik sa tipan ng Diyos. Ang mga personalidad tulad nina Eli at Elisa, kasama ang kanilang mga dramatikong paghaharap sa mga propeta ng Baal, ay nagpakita ng hindi matitinag na kapangyarihan ng pananampalataya at ang mga bunga ng idolo. Ang kanilang mga kwento, na puno ng mga makahimalang interbensyon at malakas na pagpapahayag, ay nagtatampok ng patuloy na pakikibaka sa pagitan ng pananampalataya at kawalan ng paniniwala, pagsunod at pagsuway. Hindi lamang sila mga tagamasid ng pasibo, sila ay aktibong mga kalahok sa plano ng Diyos, na kinakaharap ng kawalan ng katarungan ng walang takot at paalalahanan ang mga tao ng hustisya. Ang kanilang mapangahas na mga pahayag at walang tigil na pananampalataya ay nagsisilbing inspirasyon, na nagpapaalala sa atin na tinawag din tayo na maging tinig ng katotohanan at hustisya sa ating sariling oras. Hindi tayo dapat matakot na tanggihan ang kawalan ng katarungan, harmony ng status quo at manatiling matatag sa ating pananampalataya, kahit na mahirap. Ang hilagang kaharian ng Israel, na sinaktan ng idolatria at panloob na mga salungatan, sa wakas ay nakarating sa mga Asyano. Ang sakuna na ito ay nagtatampok ng mga kahihinatnan ng pagsuway at ang kahalagahan ng pananatiling tapat sa tipan ng Diyos. Ang pagpapatapon, isang panahon ng sapilitang pag-aalis at pagdurusa, sinubukan ang pananampalataya at ang pagiging matatag ng mga Israelita. Pinilit nila silang harapin ang kanilang sariling mga pagkukulang at muling pag-aralan ang kanilang relasyon sa Diyos. Ang karanasan ng pagpapatapon, kahit na masakit, sa wakas ay humantong sa isang mas malalim na pag-unawa sa pag-ibig at awa ng Diyos. Ito ay isang brutal na paalala na kahit na sa harap ng hindi maisip na mga paghihirap, ang biyaya at ang mga pangako ng Diyos ay huling. Isipin ang hindi mabilang na mga kwento ng pananampalataya na ipinanganak mula sa pagdurusa, nang nababanat na hinuhusay sa apoy ng kahirapan. Ang mga kwentong ito ay sumasalamin sa kasaysayan, na nagpapaalala sa amin na kahit na sa aming pinakamadilim na sandali, ang ilaw ng Diyos ay kumikinang. Alalahanin na ang pagpapatapon ay hindi lamang parusa, ito rin ay isang crucible, pagpipino at paghubog ng pananampalataya ng mga tao, na naghahanda sa kanila para sa isang pag-renew sa hinaharap. Ito ay isang malakas na patutos sa pangmatagalang katangian ng pag-asa at pananampalataya, kahit na sa harap ng labis na mga rating. Ang kwento ng pagpapatapon ng Israel ay isang malakas na paalala na kahit na lumayo tayo sa landas ng Diyos, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang awa ay nananatiling pare-pareho. Ito ay isang kwento ng pagtubos, ng isang tao na muling binubuo ang kanilang daan patungo sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at nabagong pananampalataya. Ang kasunod na kasaysayan ng Juda, ang South Kingdom, ay nag-aalok ng isang magkakatulad na kwento, ngunit may sariling natatanging tilapon. Habang nakatakas sa agarang pag-atake ng Assyria, nahaharap ni Juda ang kanyang sariling panloob na paghihirap sa idolatria at kawalan ng katarungan sa lipunan. Ang mga hari tulad nina Ezekias at Josias ay nakikilala ang kanilang sarili bilang mga reformang beacon, sinusubukan na ibalik ang alyansa at linisin ang mga gawi sa relihiyon. Si Ezekias ay matapang laban kay Sennacherib, ang Asyano na hari, ay nagbabalangkas ng kahalagahan ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, kahit na sa harap ng tila hindi masusukat na pagkakataon. Ang kwento ng kanyang hamon at ang makahimalang interbensyon ng Diyos ay nagsisilbing isang malakas na simbolo ng tagumpay ng pananampalataya sa takot. Tandaan, si Ezekias ay hindi lamang pumasa sa banal na interbensyon, aktibo niyang inihanda ang kanyang mga tao, pinalakas ang mga panlaban at umaasa sa kanyang pananampalataya sa pangako ng Diyos. Ang kanyang mga aksyon ay nagbabalangkas ng mahalagang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng pananampalataya at pagkilos. Hindi rin tayo dapat manalangin para sa pagbabago, ngunit aktibo tayong nagtatrabaho dito, na pinapasukan ng ating pananampalataya. Ang paghahari ni Josias, na minarkahan ng malawak na mga reformang relihiyoso, kasama na ang muling pagdiskubre ng aklat ng batas, ay nagtatanghal ng kahalagahan ng pagbabalik sa salita ng Diyos at pamumuhay ayon sa kanyang mga utos. Ang pagtuklas ng roller at pambansang pagsisisi na sumunod ay nagpapakita ng pagbabago ng kapangyarihan ng salita ng Diyos at ang epekto ng tunay na pagsisisi.
Ito ay isang malakas na paalala ng pag-renew ng kapangyarihan ng pagsisisi at ang kahalagahan ng pagsali ng regular sa mga banal na kasulatan. Isipin ang malalim na epekto na maaaring magkaroon ng isang nabagong pangako sa mga banal na kasulatan sa ating sariling buhay. Paano natin aktibong makisali sa salita upang mas maunawaan ang kalooban ng Diyos at mabuhay ng isang buhay na ginagabayan ng pananampalataya? Gayunpaman, kahit na ang mga reforma na isinagawa ng mga hari lamang na ito ay hindi ganap na maiwasan ang posibleng pagbagsak ng Juda. Ang kaharian, na hamina ng mga panloob na dibisyon at panlabas na panggigipit, sa wakas ay sumuko sa imperyo ng Babilonya. Ang pagkawasak ng Jerusalem at ang kasunod na pagpapatapo ng Babilonya ay kumakatawan sa isa pang gitnang sandali sa kasaysayan ng Israel, isang panahon ng malalim na pagdurusa at espiritual na mga pagsubok. Ang pagpapatapo na ito, gayunpaman, naiiba sa karanasan ng kaharian sa Hilaga. Ito ay humantong sa isang higit pa sa depth na pagmuni-muni sa mga pagkabigo ng bansa, isang panahon ng pananaliksik ng kaluluwa na sa wakas ay nagbukas ng daan sa isang nabagong pag-unawa sa alyansa ng Diyos at ang pangako ng pagpapanumbalik. Ang mga propeta ng pagpapatapo ng Babilonya na ito, tulad nina Jeremy at Ezekiel, ay may mahalagang papel sa pagbibigay ng kaginhawaan, payo at isang pangitain ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ang kanilang mga mensahe, kahit na madalas na mahirap sa kanilang mga pagpapahayag ng paghuhusga, sa wakas ay nag-alok ng isang mensahe ng pag-asa, isang pangako ng pagpapanumbalik at isang nabagong alyansa. Hindi sila nag-atubiling sa mga mahihirap na katotohanan, ngunit nag-alok ng isang mensahe ng napapanatiling pag-asa. Ito ay isang malakas na paalala na kahit na sa pinakamadilim na sandali, ang mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik ay nananatiling isang parola ng ilaw. Ang mga kwento ng mga propetang ito, ang kanilang hindi matitinag na pananampalataya sa harap ng kahirapan at ang kanilang patuloy na tawag para sa pagsisisi, ay naglilingkod sa amin ngayon ng mga makapangyarihang halimbawa. Ang kanilang mga salita, kahit na sinasalita ay may millennia, palaging sumasalamin sa mga kontemporaryong pakikibaka. Ipinapaalala nila sa amin ang kahalagahan ng pananatiling tapat sa aming pananampalataya, kahit na sa harap ng tila hindi masusukat na mga hamon. Ipinapaalala nila sa amin ang pangangailangan na sabihin ang katotohanan sa kapangyarihan, upang tanungin ang kawalan ng katarungan at pang-aapi, at ng buhay na buhay ng integridad at pananampalataya. Ang kanilang buhay ay isang malakas na patuto sa napapanatiling kapangyarihan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang kanilang mga pakikibaka, ang kanilang mga tagumpay at ang kanilang tunay na pag-asa ng pag-asa ay nag-aalok sa amin ng napakahalagang mga aralin habang naglayag tayo sa aming sariling mga paglalakbay ng pananampalataya. Isaalang-alang kung paano maipaliwanag ng kanilang mga karanasan ang iyong sariling buhay, hubugin ang iyong tugon sa mga hamon at palakasin ang iyong pananampalataya. Ang mga aralin ng mga pangyayaring pangkasaysayan na ito ay walang tiyak na oras at malalim na nauugnay para sa ating buhay ngayon. Palalimin natin ang konsepto ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang tema na malakas na pinagtagpi sa mga kwento ng pagpapatapo ng Babilonya. Ang mga propeta ay hindi lamang nag-aalok ng mga platitude, nakikibahagi sila sa hilaw at visceral na sakit ng kanilang mga tao. Isipin ang bigat ng pag-aalis, pagkawala ng lupain ng ama, ang break-up ng mga pamilyar na gawain, ang patuloy na takot sa hindi alam. Hindi sila abstract theological na konsepto, ang mga ito ay nabuhay ng mga katotohanan, nakaukit sa puso at diwa ng ipinatapo na komunidad. Ang mga pagdadalamhati ni Jeremias, halimbawa, ay hindi lamang patula na pagpapahayag ng kalungkutan, ito ay mga makapangyarihang articulations ng kolektibong trauma na naranasan ng isang bansa na nakuha ng pagkakakilanlan at lupain nito. Hindi siya natatakot sa malupit na katotohanan ng kanilang sitwasyon, ngunit kahit na sa kalaliman ng sakit, isang thread ng pag-asa ay nagpapatuloy, isang pangako ng posibleng pagpapanumbalik na bumulong sa gitna ng mga pag-iyak ng kawalan ng pag-asa. Si Ezekiel, kasama ang mga pangitain na hula nito, ay nag-aalok ng ibang pananaw, ngunit tulad ng malakas. Ang kanyang mga pangitain, madalas na surreal at simbolikong, ay nagbibigay ng isang balangkas upang maunawaan ang plano ng Diyos, maging sa gitna ng kaguluhan at ang pagkalito ng pagpapatapon. Ang imahinasyon ng mga tuyong buto na nagbabalik sa buhay, ang pangitain ng bagong templo hindi lamang ito ang mga kamanghamanghang mga pangarap, ang mga ito ay makapangyarihang mga simbolo ng pag-asa at pagtutustos,
nangangako ng isang pag-renew at pagbabalik sa bansa. Isaalang-alang kung paano ang mga makapangyarihang simbolo na ito ay sumasalamin sa pamayanan sa pagpapatapon, na nag-aalok ng isang glimmer ng pag-asa sa harap ng tila hindi masusukat na mga pagkakataon. Nagbigay sila ng isang balangkas upang maunawaan ang kanilang pagdurusa, isang konteksto para sa kanilang kawalan ng pag-asa at, sa huli, isang landas sa pag-asa. Ang kanilang hindi matitinag na pananampalataya sa mga pangako ng Diyos, maging sa pinakamadilim na kalagayan, ay nagpapatutuo sa napapanatiling kapangyarihan ng pananampalataya at ang nagbabago na katangian ng pag-asa. Pag-isipan kung paano ang mga makahulang mensahe na ito ay sumasalamin sa aming sariling mga karanasan. Lahat tayo ay nahaharap sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa, mga sandali kung ang pag-asa ay tila malayo, kapag ang bigat ng mga hamon ay tila napakalaki. Ang mga kwento ng mga nadestyero, ang kanilang mga paghihirap, ang kanilang pananampalataya at ang kanilang posibleng pagpapanumbalik ay nag-aalok ng isang malakas na paalala na kahit na sa pinakamadilim na sandali, nagpapatuloy ang pag-asa. Ito ay hindi isang walang muwang na optimismo, ngunit isang malalim na paniniwala sa isang bagay na mas malaki, isang tiwala sa isang kapangyarihan na lampas sa ating sariling pag-unawa. Ito ay isang katanungan ng paghang sa pananampalataya, kahit na ang pag-aalinlangan ay dumulas, nakakahanap ng lakas sa komunidad at kinikilala ang pagbabago ng kapangyarihan ng pag-asa sa harap ng kahirapan. Ang mga propeta ay hindi nangangako ng isang madaling landas, ngunit gayunpaman ay nag-alok ng isang landas na naiilaw sa pamamagitan ng pananampalataya, ginagabayan ng pag-asa, at pinalakas ng pag-ibig. Ang kanilang pagiging matatag ay isang pangmatagalang halimbawa para sa amin, isang malakas na paalala ng kapangyarihan ng pananampalataya upang madala kahit na ang pinakamalalim na mga hamon. Paano mo nasaksihan ang nagbabago na kapangyarihan ng pag-asa sa iyong sariling buhay o ang buhay ng iba? Pag-isipan ng mga sandali kung ang pananampalataya ay nagtitiyaga sa gitna ng tila hindi masusukat na mga hadlang, at isaalang-alang kung paano ang mga karanasan na ito ay sumasalamin sa pagiging matatag ng mga Israelita sa pagpapatapon. Ang mga aralin na natutunan mula sa kanilang paglalakbay ay walang tiyak na oras at malalim na nauugnay sa aming sariling paglaki at espiritual na pag-unawa. Palalimin natin ang praktikal na aplikasyon ng pangmatagalang pananampalataya na ito. Paano pinanatili at nasira ang mga Israelita, na nasira ang kanilang pagkakakilanlan sa pamayanan sa gitna ng labis na kahirapan? Ito ay hindi lamang isang katanungan ng pagkapit sa mga ritual sa relihiyon, ito ay isang malay at sadyang pagsisikap na mapanatili ang kanilang pamana sa kultura. Isipin ang kahalagahan ng pagsasalaysay. Ang mga oral tradisyon, na ipinadala sa pamamagitan ng mga henerasyon, ay nagpapanatili ng mga alaala ng kanilang kasaysayan, na nagtataguyod ng isang pakiramdam ng kolektibong pagkakakilanlan at ibinahaging layunin. Ang mga kwentong ito, sinabi sa paligid ng mga campfires sa ilalim ng mga bituin ng Babylonia, ay hindi lamang mga kwento, ang mga ito ay mga gawa ng paglaban, banayad ngunit malakas na pagpapatunay ng kanilang patuloy na pag-iral bilang isang tao. Naglingkod sila bilang isang buoy ng rescue, na kinokonekta ang mga ito sa kanilang nakaraan at gasolina ang kanilang pag-asa para sa hinaharap. Isaalang-alang ang papel ng batas. Ang pagpapanatili ng pagiging kasapi ng batas ng Mosaic, maging sa pagpapatapon, ay isang mahalagang gawa ng pananampalataya at isang patuto ng kanilang hindi matitinag na pangako sa kanilang tipan sa Diyos. Ito ay hindi lamang isang katanungan ng pagsunod sa mga patakaran, ito ay isang katanungan ng pagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlan at ang kanilang relasyon sa banal. Nagbigay siya ng isang balangkas para sa kanilang buhay, isang istruktura sa loob ng kaguluhan, na nag-aalok ng isang pagkakasunod-sunod at katatagan sa isang mundo na nakabaligtad. Ang paggalang sa Sabbath, halimbawa, ay naging isang malakas na simbolo ng paglaban, isang lingguhang pag-alaala sa kanilang alyansa at isang kanlungan ng hindi kilalang impluwensya ng kanilang mga ravagers. At huwag pabayaan ang kahalagahan ng pamayanan. Ang ipinatapon na komunidad ay nagbigay ng suporta sa isa't isa, ginhawa at lakas. Ibahagi ang kanilang mga singil, mag-alok ng paghihikayat at ipagdiwang ang mga maliliit na tagumpay na magkasama ay nakatulong sa kanila na harapin ang mga hamon ng pagpapatapon. Ang ibinahaging karanasan ng pagdurusa ay gumawa ng malakas na mga link, pagpapalakas ng kanilang pagpapasya at pagpapalakas ng kanilang kolektibong pagkakakilanlan.
Ang kanilang pananampalataya ay naging isang kumpanya ng pamayanan, suportado ng ibinahaging panalangin, suporta sa isa't isa at kolektibong pag-asa sa pag-aalaga. Isipin ang lakas na natagpuan sa ibinahaging pagdadalamhati, ang kaginhawaan ng kulto ng munisipyo, ang nababanat na ipinanganak ng mga nakabahaging karanasan. Ang karaniwang aspeto ng kanilang pananampalataya ay isang malakas na aralin para sa atin ngayon, na nagpapaalala sa atin ng mahalagang papel ng pamayanan sa pagpapanatili ng pananampalataya at pag-asa sa harap ng kahirapan. Mag-isip tungkol sa iyong sariling pamayanan, ang iyong sariling mga network ng suporta. Paano nag-aambag ang mga ugnayang ito sa iyong sariling kagalingan sa espiritu? Paano ka mag-aambag sa lakas at pagiging matatag ng iyong pamayanan? Ang kasaysayan ng mga Israelita sa pagpapatapon ay hindi lamang isang makasaysayang account, ito ay isang buhay na patuto ng kapangyarihan ng pananampalataya, ang kahalagahan ng pamayanan at ang pangmatagalang puwersa ng pag-asa. Ito ay isang kwento na patuloy na sumasalamin sa amin, na nag-aalok ng malalim na impormasyon tungkol sa kapasidad ng pag-iisip ng tao upang magtiis, upang magtiyaga at, sa huli, upang makahanap ng pagtubos kahit nasa pinakamadilim na sandali. Ang kanilang hindi matitinag na pananampalataya, ang kanilang matapang na pagiging matatag at ang kanilang pangmatagalang pag-asa ay nagsisilbing isang parola, na nag-iilaw sa daan para sa atin habang naglalakad tayo sa ating sariling mga paglalakbay ng pananampalataya at pakikibaka. Mag-isip ng mga tiyak na halimbawa ng iyong buhay o ang buhay ng mga kilala mo, kung saan ang pamayanan at pananampalataya ay may papel na ginagampanan sa pagtagumpayan ng kahirapan. Ang mga kwentong ito, personal at makapangyarihan, ay nag-aalok ng isang nasasalat na link na may walang katapusang karunungan na nakaangkla sa kwento ng pagpapatapon. Ngayon palalimin natin ng kaunti pa ang mga praktikal na aspeto ng kanilang pananampalataya sa pagpapatapon. Paano nila pinapanatili ang kanilang mga relihiyosong kasanayan ng walang templo, ang sentral na sentro ng kanilang pagsamba? Dito nakikita natin ang hindi kapani-pani walang talino sa paglikha at pagbagay. Hindi sila maaaring mag-alok ng mga sakripisyo sa tradisyonal na paraan, ngunit inangkop nila ang kanilang mga dalangin at kanilang mga ritual. Isipin ang mahinahon na intensity ng kanilang mga pribadong debosyon, ang masidhing bulong ng mga panalangin na tumataas mula sa mapagpakumbabang tirahan, pinalitan ang kadakilaan ng templo. Ang kanilang mga sinagoga, na nagmula sa mga impormal na rally hanggang sa mas nakabalangkas na mga puwang, ay naging mahalagang sentro ng buhay at pagsamba sa pamayanan. Ang pag-aaral ng Torah, ang pagbabasa at ang interpretasyon ng mga banal na kasulatan, ay kumuha ng mas malaking kahulugan. Ito ay naging isang paraan ng pagpapanatili ng kanilang mana, pagpapalakas ng kanilang pagkakakilanlan at pagbibigay ng espiritual na pagkain sa kawalan ng mga ritual sa templo. Isipin ang hindi mabilang na oras na ginugol sa pagtayo sa mga sagradong teksto, tinatalakay ang kanilang kahulugan at paghahanap ng ginhawa at lakas sa kanilang mga salita. Ang masidhing pangako na ito sa mga banal na kasulatan ay pinapaboran ang higit pa sa pag-unawa sa kanilang pananampalataya, na binabago ang kanilang kaugnayan sa Diyos mula sa isang pangunahing link na ritual sa isang mas personal at matalik na koneksyon. Ang pag-unlad ng isang mayaman na tradisyon sa bibig ay mahalaga din. Ang mga kwento, tula at kanta ay nagpadala ng mga henerasyon, pinanatili ang kanilang kasaysayan at ang kanilang pananampalataya na buhay. Hindi lamang ito mga kwento, sila ay nabubuhay na mga ekspresyon ng kanilang pagkakakilanlan, ang kanilang pag-asa at kanilang mga paghihirap. Naglingkod sila bilang isang malakas na tool upang maipadala ang kanilang mga halaga, ang kanilang mga paniniwala at ang kanilang pananampalataya sa mga batang henerasyon, tinitiyak ang pagpapatuloy ng kanilang relihiyosong tradisyon sa harap ng napakalawak na presyon upang mag-assimilate. Isaalang-alang ang kapangyarihan ng pagsasalaysay, ang paraan na nag-uugnay sa mga komunidad, nagpapadala ng kaalaman at pinapanatili ang pamana sa kultura. Sa kawalan ng isang sentral na institusyon, ang tradisyon sa bibig ay naging mahalagang elemento ng kanilang pananampalataya, pinapanatili ang kanilang pagkakakilanlan at pagpapadala ng kanilang espiritual na pamana. Bilang karagdagan, ang kanilang pangako sa hustisya at hustisya ay hindi nabawasan sa pagpapatapon. Nakikita namin ang patunay ng kanilang patuloy na pagiging kasapi sa mga etikal na prinsipyo kahit nasa ibang bansa. Nagsusumikap silang mabuhay alinsunod sa mga etikal na aralin ng kanilang pananampalataya,
sinusubukan na lumikha ng isang makatarungan at mahabagin na pamayanan sa loob ng kanilang lipunan sa pagpapatapon. Hindi ito laging madali, nahaharap sila sa mga tukso at hamon. Ngunit ang kanilang pangako sa etikal na pag-uugali, maging sa harap ng mga paghihirap, ay nagpapatutuo sa kanilang hindi matitinag na pananampalataya. Pag-isipan kung paano hinuhubog ng etikal na mga prinsipyo ng iyong pananampalataya ang iyong mga aksyon at gabayan ang iyong mga pagpapasya sa iyong pang-araw-araw na buhay. Paano mo isasama ang mga alituntuning ito sa iyong pakikipag-ugnay sa iba? Ang halimbawa ng mga Israelita sa pagpapatapon ay isang malakas na paalala na ang pananampalataya ay hindi lamang isang pribadong pag-iibigan, ito ay isang tawag upang mabuhay ng etikal at upang mag-ambag sa isang patas at mas mahabagin na mundo. Ang kanilang tiyaga upang mapanatili ang kanilang mga pamantayang etikal kahit na sa pagpapatapon ay isang malakas na halimbawa para sa atin na gayahin sa ating sariling buhay. Ang mga hamon na kinakaharap nila ay napakalawak, ngunit ang kanilang pangako sa hustisya ay nanatiling matatag. Ang sustainable etikal na pangako na ito ay nagsasabi ng maraming tungkol sa lalim at pagiging matatag ng kanilang pananampalataya. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang isang katanungan ng paniniwala, ito ay tungkol sa pagkilos, upang mabuhay ang ating pananampalataya sa mundo sa paligid natin. At sa wakas, isaalang-alang ang papel ng individual na pananampalataya at personal na kabanalan sa pagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlan sa relihiyon sa pagpapatapon. Habang ang mga kasanayan at tradisyon ng komunidad ay mahalaga, ang personal na relasyon ng individual sa Diyos ay gumaganap ng pantay na mahalagang papel. Isipin ang hindi mabilang na mga pribadong panalangin, ang mga sandali ng tahimik na pagmuni-muni, ang mga personal na pakikibaka at mga tagumpay na humuhubog sa kurso ng pananampalataya ng bawat individual. Hindi lamang sila mga gawa ng paggalang sa relihiyon, ang mga ito ay labis na personal na pagpapahayag ng pananampalataya, nag-aalok ng ginhawa, lakas at pag-asa sa harap ng kahirapan. Pag-isipan ang pakikibaka ng individual na pag-aalinlangan, sa kanyang mga sandali ng kawalan ng pag-asa, ang kanyang hindi matitinag na paniniwala sa harap ng tila hindi masusukat na mga sukat. Ang mga panloob na pakikibaka at tagumpay ay nagpapatutuo sa kapangyarihan ng individual na pananampalataya sa pagpapanatili ng pagkakakilanlan ng relihiyon. Isaalang-alang ang mga kwento ng mga individual na Israelita na, sa kabila ng kanilang sitwasyon, ay nanatiling matatag sa kanilang paniniwala. Marahil ay natagpuan nila ang kaginhawaan ng pag-alala sa mga nakaraang karanasan ng katapatan ng Diyos, naalala ang mga sandali ng banal na interbensyon at payo sa kanilang kasaysayan. Ang memorya ng mga karanasan na ito, na ipinadala sa pamamagitan ng mga henerasyon, ay nagsilbi bilang isang mapagkukunan ng lakas at pag-asa sa panahon ng pagpapatapon. Marahil ay nakatagpo sila ng ginhawa sa personal na panalangin, naghahanap ng payo sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at pagmumuni-muni. Maaari silang magkaroon ng personal na mga journal, itala ang kanilang mga saloobin, kanilang damdamin at kanilang mga espiritual na karanasan, isang kasanayan na nakatulong sa kanila upang gamutin ang kanilang mga emosyon at mapanatili ang kanilang link sa Diyos. Ang mga individual na gawa ng pananampalataya, bagaman madalas na hindi nakikita at hindi nakadokumento, ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan sa relihiyon. Isipin ang iyong sariling personal na relasyon sa iyong pananampalataya. Paano mo pinapakain ang iyong individual na koneksyon sa banal? Anong mga kasanayan, ritual o pagmuni-muni ang makakatulong sa iyo na mapanatili ang iyong pananampalataya sa mga mahihirap na oras? Paano mo mahahanap ang ginhawa at lakas sa ilang sandali ng kahirapan? Ang karanasan ng mga Israelite sa pagpapatapon ay nagpapaalala sa atin na ang individual na pananampalataya ay hindi lamang isang pribadong pag-iibigan, ito ay isang mahalagang sangkap ng pagpapanatili ng pagkakakilanlan ng relihiyon, lalo na sa panahon ng kahirapan. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga kasanayan sa komunidad at individual na kabanalan ay lumilikha ng isang malakas na synergy, isang tapis-area ng pananampalataya na sumusuporta sa isang pamayanan sa pamamagitan ng pinakamahirap na kalagayan. Ang kanilang pagiging matatag ay nagtatampok ng kahalagahan ng kolektibo at personal na espiritual na pangako. Ang puwersa na natagpuan sa ibinahaging ritual ay nakumpleto ang panloob na puwersa na iginuhit mula sa personal na debosyon, na bumubuo ng isang malakas na rampa laban sa mga panggigipit ng assimilation at kawalan ng pag-asa.
Ito ay isang aralin ng malalim na kahulugan para sa ating lahat, isang patutunang napapanatiling kapangyarihan ng pananampalataya sa harap ng kahirapan. Dinadala tayo nito sa isang mahalagang punto, ang papel ng pamumuno sa loob ng komunidad. Isipin ang mga taong tumindi sa pagpapatapon, ang mga pinuno na nagbigay ng payo, nag-alok ng suporta at pinanatili ang apoy ng nasusunog na pananampalataya. Hindi lamang sila mga relihiyosong numero, sila ay mga angkla ng komunidad, nag-aalok ng katatagan at pamamahala sa panahon ng malalim na kawalan ng katiyakan. Sila ang nag-organisa ng mga panalangin sa pamayanan, binibigyang kahulugan ang mga sagradong teksto at inaalok ang pangangalaga sa pastoral sa mga nakikipaglaban sa pag-aalinlangan o kawalan ng pag-asa. Ang kanilang pamumuno ay hindi lamang naglalayong mapanatili ang mga ritual sa relihiyon, ito ay isang katanungan ng pagtaguyod ng isang pakiramdam ng pag-asa at pag-aari sa gitna ng labis na kahirapan. Isipin ang bigat ng mga responsibilidad na kanilang isinusuot, ang patuloy na presyon upang magbigay ng inspirasyon at aliwin ang isang masiraan ng loob na tao. Ang kanilang katapangan at ang kanilang walang tigil na pangako sa kanilang pananampalataya ay nagsilbi bilang isang malakas na halimbawa para sa iba, na pinapatibay ang kahalagahan ng pananampalataya ng individual at pamayanan. Isaalang-alang ang mga hamon na nahaharap sa mga pinuno na ito. Kailangang magliyag sila sa pagiging komplikado ng isang dayuhang kultura, pamahalaan ang mga panloob na salungatan at mapanatili ang integridad ng kanilang mga paniniwala sa relihiyon sa harap ng patuloy na presyon upang mag-assimilate. Marahil ay kailangang gumawa ng mga mahihirap na pagpapasya, balansehin ang mga pangangailangan ng komunidad sa kanilang sariling mga personal na paghihirap at makahanap ng malikhaing paraan ng pagsuporta sa mga kasanayan sa relihiyon sa isang hindi kilalang kapaligiran. Ang kanilang tagumpay sa pagpapanatili ng pagkakakilanlan ng relihiyon sa gitna ng kahirapan ay nagsasalita ng dami tungkol sa kapangyarihan ng epektibong pamumuno at ang kahalagahan ng malakas na mga link sa pamayanan. Isipin ang papel ng pagsasalaysay sa pagpapanatili ng pagkakakilanlan ng relihiyon. Ang mga Israelita ay marahil ay nagpadala ng mga kwento ng kanilang kasaysayan, ang pananampalataya ng kanilang mga ninuno at mga interbensyon ng Diyos sa buong paglalakbay nila. Hindi lamang sila mga kwento sa kasaysayan, ito ay mga makapangyarihang kwento na nagpalakas ng kanilang pagkakakilanlan at nagbigay ng pag-asa sa hinaharap. Tumulong sila na mapanatili ang isang link sa kanilang nakaraan at nagtanim ng isang pakiramdam ng pagpapatuloy, na nagpapaalala sa kanila ng kanilang karaniwang pamana at ang kanilang pangmatagalang pananampalataya. Ang mga kwento ay nagsilbi bilang isang malakas na paalala ng katapatan ng Diyos, kahit na sa mga oras ng pagpapatapon at pagdurusa. Bilang karagdagan, isaalang-alang ang kahalagahan ng edukasyon. Ang paglipat mula sa mga aralin sa relihiyon, tradisyon at halaga sa mga batang henerasyon ay mahalaga upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng relihiyon. Ang pagtuturo sa mga bata sa kanilang kasaysayan, ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pamana sa kultura ay tiniyak na ang pananampalataya ay mabubuhay at umunlad, maging sa harap ng pang-aapi at asimilasyon. Ang edukasyon na ito ay hindi lamang nag-aalala sa pagsasaulo ng mga banal na kasulatan, ito ay isang katanungan ng pagsasama ng isang in-depth na pag-unawa sa kanilang pananampalataya, mga halaga at kahulugan nito sa kanilang buhay. Ito ay isang katanungan ng pagtaguyod ng isang pag-ibig para sa kanilang mana at isang pangako sa kanilang paniniwala sa relihiyon, tinitiyak ang pagpapatuloy ng kanilang pananampalataya para sa mga susunod na henerasyon. Ang pagtatalaga sa edukasyon, na ipinadala ng mga henerasyon, ay nagpapakita ng isang malakas na pangako sa pagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlan sa relihiyon, isang patutunang napapanatiling kapangyarihan ng pananampalataya at ang kahalagahan ng pagpapadala ng sulong. Ang pamana ng pananampalataya na ito, maingat na pinangangalagaan at ipinadala, ay isang malakas na halimbawa ng pagiging matatag ng pag-iisip ng tao at ang hindi matitinag na puwersa ng pananampalataya sa harap ng isang labis na kahirapan. Kaya, anong mga pangmatagalang aralin ang maaari nating makuha mula sa kamanghamanghang paglalakbay ng pananampalataya at ang pagiging matatag ng mga Israelita? Anong mga diskarte ang maaari nating gamitin upang mapanatili ang ating sariling mga paniniwala at tradisyon sa isang mabilis na umuusbo ng namundo? Ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang aming susunod na video na ginalugad ang kamanghamanghang kwento ng pananampalataya at pamumuno,
at sumali sa amin habang pinalalalim namin ang mga makapangyarihang kwentong ito. Hanggang doon, ito ay si Marco, Nilagdaan.